Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa apoy sa dugo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nang malaman ni Vanessa mula sa health center na nakatakas si Angel, hindi siya mapakali. Kumapit ang takot sa kanyang puso. Muli na namang guguluhin ni Angel ang kanilang pamilya at magdadala ng kaguluhan. Ang pinakamatindi niyang pangamba ay para sa kanyang anak na si Mikay dahil alam niyang malapit ito sa kanyang tiyahin. Kaya't agad na umuwi sina Vanessa at Marco at ipinaliwanag kay Mikay na para sa kanilang kaligtasan, kailangan muna nilang lumayo. Ngunit tumanggi si Mikay. Nananatili pa rin siyang nasa panig ni Angel. Sinubukan ni Vanessa at Marco na ipaintindi sa kanya na hindi tunay na mabuti si Angel, na nagkukunwari lamang itong may malasakit habang palihim na nagbabalak ng masama. Ngunit naimpluwensyahan na ni Angel ang isip ni Mikay at hindi siya naniwala sa kanyang mga magulang. Di nagtagal, lumabas si Mikay at nakakita ng isang taong nakamaskara. Sa takot, siya'y napasigaw at agad na tumakbo sina Vanessa, Marco at Madam Sylvia. Ngunit nawala na si Mikay. Napansin nilang may usok na tumataas mula sa bakuran. Sa likod, nasusunog ang mga halaman ni Madam Sylvia. Malinaw na senyales, muling umatake si Angel. Agad na tumawag si Marco sa inspektor at iniulat ang pangyayari. Dumating ang mga pulis at inako ang seguridad ng kanilang tahanan. Samantala, nagtataka si Mikay kung sino ang nakamaskara. Bigla niyang narinig ang pamilyar na tinig. Tila boses ng kanyang tiyahin Angel. At totoo nga, siya iyon. Ang nakamaskara ay nakikipag-usap sa telepono kay Vanessa. Binalaan ni Angel na kung hindi susunod si Vanessa, makikita nila ang bangkay ni Mikay. Sa narinig, nagalit si Mikay at biglang tumalon mula sa kotse. Hinabol siya ni Angel ngunit hindi siya natagpuan. Napagtanto ni Vanessa at Marco na kailangan nilang gumawa ng mas mahigpit na hakbang upang protektahan ang kanilang anak at pamilya mula sa mga banta ni Angel. Nagsimula ang bagong kabanata. Kailangan nang magpasya ni Vanessa at Marco kung tatakas ba sila para sa kaligtasan o haharapin si Angel ng direkta. Agad nilang sinuri ang tracking device na nakakabit sa ninakaw na kotse ni Angel. Ipinakita nito kung saan dinala si Mikay. Ngunit nang dumating sila, walang laman ang kotse. Nasa gubat na si Angel, hinahanap si Mikay. Nanginginig sa takot, nagtago si Mikay, pilit iniisip kung paano makakatakas sa kanyang tiyahin. Nang marinig niya ang tinig ng kanyang mga magulang na tumatawag, sinubukan niyang tumakbo papalapit sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli siya ni Angel at hindi na nakabalik. Kasabay nito, lalo pang natakot si Madam Sylvia. Pumalik ang kanyang dating minamahal, ang lalaking minsang nagtaksil sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya natukso. Malinaw niyang sinabi na wala na siyang oras para sa kanyang mga laro, na dapat na itong maghanap ng kaedad niya. Bumigay ang lalaki sa bigat ng katotohanan. Sa sandaling iyon, nagdala ng balita si Yaya Vern. Nasusunog ang kanilang bahay, malamang gawa ni Angel. Kinumpirma rin ng health center na nakatakas si Angel. Lalong lumakas ang takot ng pamilya. Sigurado silang muling aatake si Angel. Lahat ay nagsabi na tuluyan nang nabaliw si Angel. Wala nang matinong pag-iisip. Ang tanging solusyon ay muling hulihin siya at ibalik sa kulungan upang mapanatiling ligtas ang pamilya. Kaya't hinarap ni Vanessa, Marco, at ng kanilang pamilya ang mas matinding panganib. Bawat sandali ay iniisip nila kung paano poprotektahan si Mikay at kung paano tuluyang tatapusin ang mga banta ni Angel.
Nagpasya sina Marco at Vanessa na kailangan ng lumipat ng bahay ang kanilang pamilya upang manatiling ligtas sa abot ni Angel. Alam nilang kung mananatili sila sa tahanan ni Madam Sylvia, muling babalik ang mga alaala kay Mikay at madaling matatagpuan sila ni Angel. Iminungkahi ni Vanessa na bumalik sila sa kanilang dating bahay, ngunit binalaan sila ni Inspector Vergara. Mapanganib iyon dahil tiyak na hahanapin sila ni Angel doon. Pinayuhan niya na pumunta sila sa lugar na hindi kailanman maaabot ni Angel. Ibinunyag ni Madam Sylvia ang isang lihim na lugar na walang nakakaalam. Doon sila nagtungo. Ngunit bago pa man lumubog ang araw, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Nag-away si Mikay sa kanyang ina at lumabas ng bahay. Habang naglalakad mag-isa, nakakita siya ng isang babae na ang tindig ay kahawig ng kanyang tiyahin na si Angel. Tinawag niya ito, ngunit nang humarap ang babae, napasigaw si Mikay sa takot. Isang babaeng nakamaskara. Agad na tumakbo sina Marco at Vanessa upang pakalmahin siya. Ipinaliwanag ni Mikay na inakala niyang si Angel iyon, ngunit isa palang nakakatakot na babaeng nakamaskara. Nagdulot ito ng pagdududa kay Vanessa. Ligtas ba talaga sila sa bagong bahay na ito? Iminungkahi ni Yaya Vern na marahil may kakaibang misteryo sa loob ng bahay mismo. Ngunit nainis si Madam Sylvia at sinabihan siyang tumahimik. At nang dumilim ang gabi, si Yaya Vern naman ang tinarget ng nakamaskarang babae. Lalong naging misteryoso ang sitwasyon. Kung hindi si Angel, sino ang babaeng nakamaskara na paulit-ulit na nanggugulo sa kanilang pamilya? Gaano nga ba sila ligtas sa bagong pinagtataguan? Sa katunayan, hindi pa nakakatakas si Angel. Nasa loob pa rin siya ng kulungan, nagbabalak kung paano makakatakas. Ang kanyang layunin ay makuha ang susi ng pasilidad. At para doon, pilit niyang nilalapit ang sarili sa taong may hawak nito. Umaasa siyang tutulungan siya kapalit ng kanyang pagsunod. Ngunit nabigo ang kanyang plano. Hindi siya tinulungan. Sa halip, mariing siyang sinermunan ni Kiara, sinabing ganap na kabiguan ang kanyang plano. Gayunpaman, iginiit ni Angel na kahit siya'y nabigo, ang mga taong ipinadala niya ay hindi kailanman mabibigo. Kaya't malamang na ang babaeng nakamaskara na lumilitaw sa bagong bahay ni Madam Sylvia ay isa sa mga tauhan ni Angel. Maging ang tumatawag kay Vanessa ay hindi si Angel mismo, kundi isang taong binayaran ng malaking halaga upang linlangin siya. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang kumilos ang konsensya ni Angel. Naisip niya na kung nakinig lamang siya sa kanyang kapatid na si Vanessa, marahil maganda ang kanyang buhay at masaya siyang nabubuhay kasama ang pamilya. Ngunit muling nilason ni Kiara ang kanyang isipan. Sinabi ni Kiara na wala siyang tunay na pamilya, na hindi siya si Angel, kundi ninakaw lamang ang pagkakakilanlan ni Kiara. Kaya't walang saysay ang umasa sa pagmamahal ni Vanessa. Kailangan niyang maghiganti. Muling nag-alab ang galit at uhaw sa paghihiganti ni Angel. Tuluyan niyang iniwan ang landas ng pagpapatawad at muling nagplano kung paano sasaktan si Vanessa at ang kanyang mga mahal sa buhay. Lalo pang lumubog ang kanyang isipan sa kadiliman at isang bagong kapahamakan ang unti-unting nabuo. Ngayon, nananatiling nakabitin ng tanong, ipagpapatuloy ba ni Angel ang landas ng paghihigante? O matutuklasan ba niya balang araw na ang pagpapatawad lamang ang tanging daan upang siya'y tuluyang makalaya? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.